Magtutulog-tulugan lang naman sana si Mireya, ngunit hindi niya akalain na tuluyan pala siyang nakatulog. Nang magising siya ulit, katahimikan ng namayani sa buong kwarto. Wala sa sariling nailibot niyang tingin sa buong paligid. At nang mapagtanto niya na nag-iisa lang siya sa silid, saka pa lang siya tuluyang bumangon. Wala sa sarili na pahikab siya, medyo maayos ng kanyang pakiramdam kaya naman mabilis na siyang bumaba ng kama. Sakto naman dahil sunod-sunod na katok sa pintuan ang sunod na narinig niya. Bukas yan, malakas niyang bigkas. Dahan-dahan na bumukas ang pintuan at bumungad sa kanyang dalawang kasambahay na may dalang mga pagkain. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng inis lalo nang maisip niyang tiyak na siyang si Rova na nagutos sa mga ito para dalan siya ng mga pagkain. Hindi pa ako nagugutom kaya wag niyo nang ipasok dito sa loob ng kwartong mga pagkain na yan. Seryosong wika niya. Naglakad siya sa may bintana at hinawi ang makapal na kortina. Kagad na sumalubong sa paningin niya ang maaliwalas na kapaligiran. Napakaganda ng panahon na kabaliktaran sa nararamdaman niya ngayon. Hindi niya mapigilan ang muling maluha nang muli niyang maisip ang kalagayan niya ngayon. Hindi niya alam kung ano nang mangyayari sa kanya. Gusto niya nang umalis sa lugar na ito, pero paano nga ba? Pasimple niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Biglang niya naisip na walang mangyayari kung iiyak lang siya. Hindi pa naman katapusan ng mundo, kaya may pag-asa pa siya. Akmang papasok na sana siya ng banyo nang wala sa sariling napatingin siya sa nakabukas pa rin na pintuan. Hindi niya mapigilan ang mapakunot noon nang muling sumalubong sa paningin niya ang dalawang kasambahay na matyagang naghihintay. Hindi ba't pinapaalis ko na kayo? Anong ginagawa niyo dyan? Nakataas ang kilay na tanong niya. Ma'am, hindi po pwede. Kapag hindi po kayo kakain, kami naman pong malilintikan ni sir. Sagot nito. Kagad na nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Nababaliw na nga siguro ang Rova na yon. Lahat na lang yata pwede nitong gawin. At saka napasimple lang para dito ang palaging magbanta para lang makuha ang gusto. Ma'am, kainin niyo na po ito. Maawa po kayo sa amin. Kapag hindi po ninyo kakainin itong mga dala naming pagkain, baka mawalan po kami ng trabaho. Naiyak na wika ng isa sa kanila. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Hindi rin niya maiwasan na makaramdam ng awa sa mga ito. Nakakatakot pa namang magbanta si Rovan dahil alam niya, tsak niyang seryosong lalaking yon. Okay, ilapag niyo na lang ang mga pagkain na yan sa mesang yan. Dahil mamaya pa ako kakain, mahinahon niyang sagot. Ma'am, hindi po pwede. Kailangan niyo pong kainin ito ngayon. Nasa living room lang po si sir at tsak natatanungin niya kami kung kumain ka na ba. Sagot muli ng isa pa. Hindi niya na mapigilan na makaramdam ng inis. Ano ba? Balak ba talaga ng Rova na yon na kontrolin ang bawat kilos niya? Hindi ba pwedeng mamaya na lang siya kakain dahil mas gusto niya na munang maligo? Okay, hayaan niyo na muna ako makapagmumog tapos kakainin ko rin yan ang mga yan. Seryosong sagot niya at mabilis na siyang pumasok ng banyo. Pagdating sa loob, pinakatitigan niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Wala nang dating siya, tuluyan na naglaho ang kislap ng tuwa sa mga mata niya. Sa bagay, hindi niya na nga alam kung paano maging masaya eh. Hindi niya na alam kung paano muling bumalik sa dati. Bihag na ni Rovan hindi lang ang puso niya, kundi pati ng buo niyang pagkatao. Malungkot siyang napabuntong hininga. Ginawa niya na muna ang kanyang morning routine bago siya lumabas ng banyo. Hindi niya pa nga maiwasan na magulat nang muli niyang maabutan ang dalawang kasambahay na matyagang naghihintay sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Seryosong tanong niya. Ma'am, kain na po kayo. Hindi niya tuloy maiwasang mapabuntong hininga. Naupo na rin siya sa harap ng mesa at isa-isang tinignan ang mga pagkain na nasa harapan niya. Mga healthy foods, may prutas na at gulay, may sinangag, bacon, eggs at tocino at yun ang pinili niyang kainin. Masarap ang pagkakaluto kaya hindi niya namalayan na naparami na siya ng kain. Isa pa, gutom din naman siya. Kahapon pa kasi siya walang matinong kain eh. Ang salad at prutas na yan, mamayang merienda ko nakakainin. Seryosong wika niya sa mga ito. Okay po ma'am, thank you po dahil kumain na kayo. Sagot naman kagad ng mga ito na halata sa boses ang tuwa. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. Minsan mahirap din na maging mabait.
Minsan, mahirap din ang sobrang maawain. Kagaya na lang sa dalawang kasambahay na to, gusto niya sanang panindigan ang kanyang pag-hunger strike kaya lang. Paano niya magagawa kung pati ang trabaho nila ay malalagay sa alanganin? Bagong strategy ni Rovan para lang mapakain siya. Hays! Iniligpit din naman kaagad ng dalawang kasambahay ang mga pinagkainan niya at masayang nagpaalam sa kanya. Samantalang nagpasya ulit siya na dumungaw sa bintana. Gusto niya na sanang lumabas na muna para makalanghap ng sariwang hangin, kaya lang narinig niya sa mga kasambahay kanina na nasa living room daw si Rovan. Ayaw niya pa itong makita. Sana umalis na munang lalaking iyon para malaya siyang makakilos. Han, nasa ganun siyang pag-iisip nang hindi niya mapigilang mapasimangot na may biglang tumawag sa kanya. Wala sa sariling napalingon siya at ganun na lang ang pagkagulat niya nang sumalubong sa paningin niya si Rovan. Bakit? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Galit ka pa rin ba sa akin? Pwede ba tayong mag-usap? Seryosong tanong nito. Naglakad siya patungo sa may sofa at mabilis na naupo. Tungkol saan? Kung hindi lang din importante, mabuti pang iwan mo na muna ako. Seryosong sagot niya dito. Ayaw kitang makausap, dagdag niya pa. Wala na siyang pakialam pa kung ano man ang mararamdaman nito sa kanya. Nasaktan na siya ng sobra at hindi maibabalik pang mga bagay na nangyari na. Han, mamaya aalis ako. Gusto mo bang sumama sa akin? Nakangiting tanong nito sa kanya. Hindi yata alintanang malamig niyang pakikitungo dito. Deadma lang ito kahit na ipinapakita niya dito na ayaw niya nitong makausap. No, hindi ako sasama sa'yo. Malamig ang boses sa sagot niya. Siguro kung noon pa siya nito niyayang lumabas, baka sobrang saya niya. Pero iba na ngayon, marami na nagbago. Sa pagtanggi niyang yon, kaagad namang gumuhit ang lungkot sa mga mata ni Rovan. Ang mga larawang nagkalat ay aminado kung galing sa akin. Pero hindi ako nagpakalat sa mga yon. For my eyes only ang pictures na yon at ninakaw lang ng isa sa mga bago kong sekretary at ipinadala kay Jonas. Seryosong wika nito sa kanya. Hindi naman niya maiwasan na magulat. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya dito. Galit si Jonas sa akin dahil kay Leticia. Ako ang huling kasama ni Leticia bago siya tumalon ng villa. Mulintong wika. At ano naman ang kinalaman ko tungkol sa bagay na yan? Bakit ako pinaparusahan niya ngayon? Seryosong tanong niya dito. Dahil gusto niya na magalit ka sa akin. Gusto niya na maghiwalay tayo para maranasan ko rin ang nararanasan niya ngayon. Miserable na si Jonas at lahat kaya niyang gawin. Masira lang ang pagsasama nating dalawa. Mireya, seryosong sambit niya. Ang mga nagkalat ng mga fake videos sa mga websites ay siya din ang may pakana. Pinapahanap ko na siya sa mga tauhan ko. At kung sakaling matagpuan ko siya, ihaharap ko siya sa'yo. Pangako, ibibigay kong katarungan na gusto mo, Han. Seryoso muli nitong bigkas kaya hindi niya mapigilan ng maluha. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Pero sino nga bang pwede niyang pagkatiwalaan? Napigilan man ang pagpapakalat ng mga hubad niyang larawan, hindi pa rin mababago ang katotohanan na marami ng mga tao nakakita nun. Baka pati mga magulang niya nakita ng mga yon. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya at alam niya sa sarili niya na wala na siyang maiharap na muka kahit na kanino. Iwan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Ayaw na kitang makausap, Rovan. Kinamumuhian kita. Seryosong wika niya. Mireya, Han. Sana itigil na natin to. Huwag ka nang magalit sa akin. Alam mo na sobrang namimiss ko ng dating ikaw. Seryosong wika nito. Akmang hawakan sana siya nito, pero natigilan din, lalo nang mapansing marahil ang masama kong pagtitik sa kanya. I am sorry. Alam kong hindi kita mapipilit na paniwalaan ako, pero sana dumating din ng time na magiging maayos din ang pagsasama natin. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Seryosong wika nito at akmang maglalakad na sana ito palabas ng kwarto nang mabilis kong sambitin ang pangalan niya. Rovan, natigil naman ito sa paghakbang sabay lingon sa kanya. Hindi habang buhay ang gusto mong masusunod. Sana dumating ang oras na pakawalan mo na ako. Tutal naman ikakasal ka na sa iba, hindi ba? Seryosong tanong niya dito. Wala akong balak na magpakasal kahit na kanino, Mireya. Believe me, hindi mangyayaring ikakasal ako sa ibang babae maliban sa'yo. Seryosong sagot niya. Hindi naman siya nakaimik pero sa kaloob-looban ng puso niya, umaasa siya na sana totoo ang sinabi nito. Alam kong hindi basta-basta mawawalang galit mo sa akin at para sa kapanatagan ng kalooban mo.
Susundin ko kung ano man ang nais mo. Hindi na muna kita pakikialaman. Basta mangako ka lang sa akin na aalagaan mong magiging anak natin. Wala kang maririnig na kahit na anong salita mula sa akin. Malungkot nitong sambit. Hindi pa rin siya nakaimik. Tulala lang siyang nakatitig dito. Hanggang sa tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Wala pa rin siyang maapuhap na kataga na pwede niyang sabihin. Pero ramdam niya sa puso niyang sobrang lungkot. Hindi niya akalain na ganun lang kadali natapos ang masayang pagsasama nilang dalawa ni Rovan. Kung kailan ulit sila magkasundo, siguro panahon na lang ang makakapagsabi dahil hanggang ngayon, ramdam niya pa rin kasi ang galit sa puso niya dahil sa mga nangyari eh. Pagkaalis ni Rovan, nagpasya siyang magkulong ng kwarto buong maghapon. Wala siyang planong lumabas dahil feeling niya, hindi niya na kaya pang makiharap sa ibang tao dahil sa mga nangyari. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nasanay na si Mireya sa biglang pagbabago ng buhay niya. Nabuhay siyang malungkot at siya lang ni Rovan. Halos hindi na din nagpapakita sa kanya. Ma'am, tumawag nga po pala si sir. Hindi daw po siya makakauwi ngayong araw. Nasa terrace at nakatitig sa kawalan nang biglang dumating si Manang Conching, isa sa mga kasambahay at ito ang nakatoka na dalan siya ng pagkain sa kanyang kwarto. Okay po Manang. Wala namang bago eh. Palagi naman po talaga siyang hindi umuuwi. Seryosong sagot niya dito. Yes, hindi na nga nasundan pa ang pag-uusap nilang dalawa ni Rovan sa kwarto eh. Simula noong araw na yon, bihira lang itong umuwi at kung umuwi lang, sinisilip lang siya nito sa kwarto tapos umaalis na kaagad. Hindi na sila nakakapag-usap. Noong una, ayos lang sa kanyang ganong setup. Pero hindi nagtagal, medyo namimiss niya na din ito. Ang cellphone na bigay sa kanya ng babaeng tumawag sa kanya noon ay tuluyan niya na ring itinago. Wala siyang balak na sumilip sa kanyang social media account. Natatakot siya na baka may makita siyang hindi kanais-nais. Mabilis na lumipas ang 5 buwan, katatapos lang ni Mireya kumain ng breakfast nang ipaalam ni Manang Conching sa kanya na may naghahanap daw sa kanyang bisita. Nagtataka man dahil mula noon wala talaga siyang maisip kung sinong bibisita sa kanya. Dahil nitong mga nakalipas na buwan, wala siyang ibang ginawa kundi ang ikulong niya ang sarili niya sa bahay na ito. Never siyang lumabas at nagpakita kahit na kanino. Nahihiya pa rin siya, feeling niya wala pa rin siyang mukhang ihaharap kahit na kanino. Si Rova naman ay mas lalo yatang naging abala. Halos 1 beses lang itong magpakita sa kanya sa loob ng 1 linggo at minsan naman wala pa. Nung una, nagpapaalam pa si Rovan sa kanya kung may mga out of town daw or travel abroad. Pero nung ipinakita niya na dito na hindi siya interesado, tumigil na din ito sa pagpapaalam sa kanya. Sino po Manang? Nagtataka niyang tanong dito. Sino naman ang bibisita sa kanya, gayong pinutol niya ng kaugnayan niya sa outside world? Si Ma'am Phyllis po, ma'am. Sagot nito, hindi niya naman mapigilan ang magulat, wala sa sariling napahawak siya sa baby bump niya. Yes, malaki ng kanyang tiyan, 6 na buwan na at parang kailan lang. Ang bilis lumipas ng araw at halos 5 buwan na rin silang hindi nakikapag-usap ni Rovan. Ha, si Phyllis? Bakit daw po? Nagtataka niyang tanong dito. May sasabihin daw po sa'yo ma'am, importante daw po. Sagot nito sa kanya kaya wala sa sariling napatango siya. Mula sa pagkakaupo, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Diretso siya ng hagdan. Maingat na bumaba at naglakad palabas ng bahay, kung saan naabutan niya si Feliz na nasa garden at tahimik na umiinom ng tea. Mireya, long time no see. Kamusta ka? Nakangiti din naman tanong kaagad nito nang makita siya. Pilit naman din siyang ngumiti dito at naupo na sa katapat na upuan nito. Okay lang. Ikaw, kamusta? Napadalaw ka? Seryosong tanong niya. Napansin niyang tinitigan nito ang kanyang malaking tiyan kaya wala sa sariling napahalukip-kip siya. Balita ko, hindi pa rin kayo okay ni Rovan? Paunang tanong nito sa kanya. Tanging malakas na butong hininga lang ang naging sagot niya dito sabay titig sa kawalan. Alam mo bang ikinasal na kami ni Rovan last month pa? Seryosong muli nitong bigkas na labis niyang ikinagulat. Dahan-dahan na napabaling ang tingin niya dito at nang mapansin niyang nakangiting mukha ni Feliz, parang gusto niyang maiyak. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Paanong naikasal si Rovan at Feliz? Hindi niya alam dahil sa totoo lang pinanghawakan niya din ang sinabi sa kanya ni Rovan noon na never itong magpapakasal kahit na kanino maliban sa kanya. Pero ano to? Bakit?
Nagsinungaling si Rovan? Hindi nito napanindigan ang pangako sa kanya? Hindi nito nasunod ang sinabi nito sa kanya noon? Shit, kung saan unti-unti niya na itong napapatawad. Saka naman ito dumating. Paano pa siya muling magtitiwala kay Rovan kung ganitong sa mismong bibig ni Feliz na laman niya na naikasal na pala sila? Kaya siguro halos hindi na umuwi dito sa bahay si Rovan. Kaya siguro hindi na siya nito kinukulit. Baka nga siguro hindi lang trabahong pinagkakaabalahan nito eh. Baka naging abala na rin si Rovan sa buhay na may asawa nilang dalawa ni Feliz. Nagulat ka? Yeah, nagulat nga kita pero yes. Totoo ang sinabi ko, Mireya. So ibig sabihin hindi pa rin to nababanggit sa'yo ni Rovan? Seryosong tanong nito. Hindi kami nag-uusap ni Rovan dahil hindi pa rin kami okay. Seryosong sagot niya dito. Hindi kayo okay? Why? Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa kanya dahil sa mga nangyari noon? Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Seryosong tanong nito. Hindi naman siya nakaimik. Bigla niyang naitanong sa sarili niya kung hindi pa nga ba niya napatawad si Rovan. Hindi niya alam. Hindi na kasi sila masyadong nagkakausap kaya wala din siyang idea. Well, kung hindi na pala okay ang pagsasama niyong dalawa ni Rovan, bakit ka nga pala nagstay sa bahay na to? Bakit hindi ka pa umalis? Maya-maya seryosong tanong ni Feliz. Hindi naman siya nakaimik. Look, Mireya, ayaw ko ng paligoy-ligoy na pag-uusap. Since last month ako ng legal wife ni Rovan. Of course, napag-usapan din namin ng tungkol sa'yo, ang tungkol sa batang nasa sinapupunan mo. Seryosong muling wika ni Feliz sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Gusto niya pang pakinggan kung anong sasabihin nito. Hanggat maaari, ayaw ko magkaroon ng anak sa labas ang asawa ko. At since bago kami ikinasal ni Rovan, aware na ako kung sino ka. Tatanggapin kong anak mo ng buong puso. Ako ang bahala sa anak mo after kang manganak. Meaning to say, pwede ka nang umalis sa buhay ng asawa ko once na mailuwal mo ng sanggol na yan. Seryosong muli nitong wika na labis niyang ikinagulat. Anong sabi mo? Kukunin mong anak ko? At sino ka para sabihin sa akin ang bagay na yan? Galit niyang tanong dito. Napansin niya naman na unti-unting pagbabago ng itsura ni Feliz. Ang nakangiti nitong mukha ay biglang naging mabagsik. Come on, Mireya. Huwag kang ang plastic. Alam kong sa umpisa pa lang, ayaw mo na sa batang nasa sinapupunan mo. Alam kong sa umpisa pa lang, gusto mo nang umalis sa bahay na ito. Now this is your chance. Once na makapanganak ka, tutulungan kita na makaalis sa bahay na ito. Tutulungan kitang maging malaya. Seryosong wika nito sa kanya na lalong nagpakulo ng dugo niya. At sino ka para mag-decide tungkol sa bagay na yan, ha? Sino ka ba sa akala mo? Hindi na nakapagpigil pa si Mireya at dahil sa matinding bukso ng damdamin, napasigaw na siya. Oo, noong una ayaw niyang magkaanak silang dalawa ni Rovan. Pero habang lumalaki ang tiyan niya, doon niya na-realize na hindi niya pala kayang iwan ang batang ito. Hindi niya kayang itakwil dahil kahit na anong gawin niya, laman at dugo niya ito Who I am? I am the legal wife, Mireya. Naikasal na sa akin si Rovan at lahat ng karapatan ay nasa akin na. Galit na sagot din sa kanya ni Feliz. Nanilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya kaya lalong umusbong ang galit sa puso niya. Hindi ako maniniwala sa'yo. Nangako sa akin si Rovan na hindi siya magpapakasal kahit na sa kaninong babae. Wala rin siyang nabanggit sa akin kaya walang dahilan para magtahi ka ng kwento sa akin ngayon, Feliz. Galit niyang wika dito. Mataas ng timbre ng boses niya kaya naman mabilis na dinampot ni Feliz ang brown envelope na nasa ibabaw ng mesa at ibinato sa kanya. Look, tingnan mo gamit ang dalawa mong mata, Mireya. Walang dahilan para magsayang ako ng oras na pumunta dito at magsinungaling. Totoo ang sinabi ko. Kasal na kaming dalawa ni Rovan at lahat ng karapatan nasa akin na. Galit nitong sigaw. Wala sa sariling kaagad namang dinampot ni Mireya ang brown envelope. Gamit ang nanginginig niyang kamay, dahan-dahan niya yung binuksan at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang tumambad sa paningin niyang marriage certificate. Pakiramdam niya biglang nanigas ang buo niyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi totoo to. Mahina niyang sambit na sinabayan niya pa ng sunod-sunod na pag-iling. Paano nagawa ni Rovan na maglihim sa akin ng ganito kaimportanteng bagay? Paano nagawa nitong magpakasal sa ibang babae? Habang pinipilit niya pang pahilumin ang sugat sa puso niya. Hindi na naman ba tumupad si Rovan sa pangako nito sa kanya?
Napag-usapan na namin ni Rovan ang tungkol sa'yo. Wala na siyang balak pang ikip ka. Oras na makapanganak ka, aalis ka na sa buhay niya at iiwan mo sa kanyang bata. Seryosong sambit nito. Pagak namang siyang tumawa. Ang galing, ang bilis ng mga plano nila. Di wala man lang siyang kamali-malay na nakaplano na palang lahat. Na habang nakakulong siya sa bahay na to, lahat pala kay Rovan ay nakaplano na. Siguro sumuko na to sa kakasuyo sa kanya. Sa bagay, sino ba naman siya sa buhay nito? Nagiging pabebe siya nitong mga nakaraang buwan at nagsawa na marahil si Rovan sa kakasuyo sa kanya. Kaya heto na naman. Pagkapanganak niya ay para pala siyang isang basura na itatapon na lang nito. Iiwan ng batang nasa sinapupunan at siya? Anong buhay ang naghihintay sa kanya? Hindi ako pumapayag kung gusto mo kong palayasin sa buhay ni Rovan. Gagawin natin ngayon dahil wala akong balak na iwan ang batang ito sa kanya. Seryosong wika niya kay Felice. Napansin niyang kaagad naman itong napangiti. Naglabas ng bank check at sinulatan yon. Yan ang inihintay kong sagot mula sa'yo. Okay, mabilis lang naman akong kausap eh. Well, sapat na ba ang 2 milyon para manahimik ka, Mireya? May naglalarong ngiti sa labi nito habang sinasabi ang katagang yon. Kahit na walang kapalit na pera, basta makaalis lang ako sa lugar na to. Ayos na sa akin, Felice. Ang tanong, palalabasin ba ako ng gwardya na yan? Seryosong tanong niya dito. Don't worry, magagawa ko ng paraan na makaalis ka sa bahay nito nang hindi nila malalaman. Sakto, nasa Hong Kong si Rovan. At sa susunod na linggo pa siya uuwi. Kunin mong pagkakataon yon para makapagtago dahil kapag malaman niya na umalis ka, alam nating pareho ang hahanapin ka niya. Dahil sa batang yan na nasa sinapupunan mo. Seryosong sagot nito sa kanya, hindi naman siya nakaimik. Nagtatalo ang puso't isipan niya kung aalis ba talaga siya. Once na lumabas siya sa bahay na to, alam niyang may tsansa na habang buhay ni silang hindi makikita ni Rovan. Sa bagay, ito ang tama. Yes, ito talaga ang tama. Nagpakasal na si Rovan sa ibang babae at hindi na magiging maayos ang relasyon nilang dalawa. Hindi niya naman pwedeng piliin na manatili sa bahay na ito at hintayin na si Rovan ang magpapalaya sa kanya. Mas masakit kasi yon, kaya mas mabuti na rin siguro na siya na ang kusang aalis. Tutal wala na eh. Wala na talagang pag-asa pang relasyon nilang dalawa. Kaya mabuti pang tuluyan niya ng talikuran ng lahat-lahat. Mabuti pang umalis na siya para makapag-move on na din. Anong oras tayo aalis? Seryosong tanong niya kay Felice. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito bago sumagot. Mamaya, babalikan kita mamayang gabi kaya maghanda ka na. Itatakas kita sa lugar na to. Dahil babae din ako, Mireya. Hindi mo deserve ang lahat ng ginagawa ni Rovan sa'yo. Hindi mo deserve na ikulong ka sa bahay na to. Nakangisi nitong sambit at mabilis na itong nagpaalam. Hindi niya naman maiwasan na maluha habang sinusundan niya ito ng tingin. This is it. Goodbye Rovan na nga siguro talaga at kung sakaling magtagumpay man, ang pag-alis niya mamaya, gagawin niya ang lahat para hindi siya mahanap nito. Aalis na siya at mag-uumpisa siya ng panibagong buhay na malayo sa galamay nito.